Ang Panginoon, umayo ka at huwag nang magkakasala, hindi rin kita parurusahan. Ito yung mga salitang binanggit ni Jesus sa babaeng nahuli sa pakikiapid. So, maliwanag kasi, i-review natin na para sa batas ng mga Hudyo, sino mang mahuling makiapid ay ang kaparusahan na kaakibat ay ang mamatay ng binabato, death by stoning. So, hindi lang basta kamatayan, masakit, masakit na kayo ay patayin sa bato, So, tamaan ka lamang ng isang bato ay masakit na, ayong patayin ka sa pamagitan ng bato. Ay sabi nga natin, ay napakahamang paghihirap ang daranasin mo. Pero sinabi na Jesus na na ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang bumato. So bahagi yun na kung saan ay pinamamanig ng Panginoong may kapal. Tulad nga po ng paanyaya niya sa bawat isa sa atin na iwasan natin yung paghuhusga. Lalong-lalo na ang mga kung tawagin natin ay pagmamadaling paghuhusga sa mga nakalipas na mga pagbasa. Itong linggong ito yung binibigyan natin ng pagninilay, na huwag nating husgahan ng tao. Kaya po kuminsan tayo ay nagkakaroon lamang ng stress. Bakit? Ay inuubos natin yung ating panahon sa paghuhusga sa isang tao. Padre, yun naman yung pamantayan ng lumang panahon. Ang tao nito ay parusahan ng kamatayan. Yun ang kinikilalang batas ng kapanahunan ni Jesus. Yun ang batas ng mga Hudyo. Pero sabi nga natin, may batas din yung Roman Empire. Ano yung batas ng Roman Empire? Na lahat ng kaparusahan na umahantong sa kamatayan ay kinakailangan litisin sa korte ng mga Romano. So, kaya mayroong conflict. Pero kay Jesus, yung pamantayan na makita ko natin higit sa lahat ay yung iwasan natin yung paghuhusga. Bakit? Una, yung ipinahayag ko po yung turo natin tungkol sa katarungan na mayroong purgatory, na ang kaparusahan na kaakibat nito ay kaparusahan na kung saan ay ibibigay ng Diyos. Yung katarungan ng Diyos. Huwag tayong maging mga, kung tawagin natin ay judge and executioner. Kasi kuminsan yung tendency natin, gusto natin na tayo humusga at tayo ang magparusa. Bahagi yun. Yun ay kung sakali man nasa loob natin, pero ibig sabihin, hindi naman tayo ang husgado. Pero kung sakali man kayo ay husgado, ay daladalaw yun sa tatawag natin konsyensya ng tao. Kaya, yung sabi ni Jesus yung
siyang unang bumato. Kasi bakit? Dadalhin niya ng konsensya niya eh. Kasi bakit? Siya ang unang bumato. Ay, ang magiging responsable na natin, yung unang bumato, ay sabihin ng iba, hindi, kami sumunod lamang. So kung minsan tayo ayaw namin hawakan yung responsibilidad na kaakibat ng ating mga desisyon. Kaya ano nakita natin? Walang unang bumato. Kaya walang bumato doon sa babaeng nagkasala. Mabigat po yun eh. Kaya nga yan ay bahagi yun na kung saan ay daladalahin ng tao na humuhusga at nais ng Diyos na iligtas tayo roon. Bakit? Kasi may katarungan ng Diyos at higit na nakikita natin yung sa turo ng purgatorio. Yung katarungan ng Diyos, sabi natin, kahit na yan ay makaligtas sa katarungan ng daigdig na ito, ang mananagot yan doon sa katarungan ng Diyos. Wala akong utang na hindi binabayaran. Yun yung una. Pangalawa, ay higit na pinamamanig sa atin ng Poong Mikabal. Yung alin? Yung dakilang awa ng Diyos. Last Sunday, wala lang po tayo minsan last Sunday, pero last Sunday yung alibugang anak. Yung pagkapatawad ng ama sa anak niya, kinuha yung kanyang mana habang siya'y buhay pa. Bahagi ko yun. Sabi nga natin, salbahe yung anak ay buhay pa yung tatay, gusto nang makuha yung mana. At iginastos at inubos sa hindi matuwid na pamumuhay. Pero nung siya'y nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan at bumalik sa Ama, ay tinanggap siya ng Ama. Kaya yun din yung sabi ni Jesus. Kung tutusin si Jesus, ang pwedeng unang bumato doon sa babae kasi wala siyang kasalanan. Bahagi ko yun, pero hindi ginawa ni Jesus. Bakit? Gawa ng kanyang Ama. At kung yung makakita rin natin yung linggo pagkatapos na muling pagkabuhay, ay ang linggo na pinaalagahan natin yung kapistahan ng dakilang awa ng Diyos, yung Divine Mercy. Ipinamamanig ko sa amin higit sa lahat yung na lahat ng bagay na pinapakinabangan natin ay mula sa tulong at awa ng Diyos. Lahat po ito ay out of His mercy. Hindi ho natin tinanggap ang mga bagay na ito sapagkat karapatan natin. Tinanggap natin ang mga bagay na ito sapagkat ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya yung mulawa yung maging bintana natin na tayo ay kinaawaan ng Diyos. Kaya tayo rin ay magbigay ng awa para sa iba. So yun yung idulog natin sa harapan ng Poong Mikabal. Na kaya ano sabi ni Jesus? Hindi hain, kundi awa ang nais ko. It is not born offering, but mercy that I desire. Yun yung kagustuhan ng Diyos.
At yun ay higit natin dapat papakinabangan kung nararamdaman din natin na kinaawaan tayo ng Diyos. Kaya kung minsan ang iba ay hindi rin marunong magbigay ng awa, siguro dahil bakit hindi nila naramdaman yung awa ng Diyos. Kaya iparamdam din natin yung awa ng Diyos sa bawat ibang isa sa atin para tayo din maging daanan ng awa ng Diyos. At makikita po natin ay mas, sabi ko nga, ay magkakaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban kaysa yung alin. Yung isip natin ay puro paghuhusga. Hindi tayo magkakaroon ng katahimikan ng sarili. Kaya po kuminsan yung iba, sabi nga natin, stress out. Sila nasi-stress dito. Bakit? Wala mo nang pinakailaman kundi humusga sa kapwa mo. Hindi paghuhusga ang hanap ng Diyos. Ano hanap ng Diyos? Awa. Kapag tayo ay nagpahayag ng awa, makikita ko natin yung higit na kapanatagan na ibibigay sa atin ng ating Diyos. Kaya kung minsan yung iba, wala silang kapanatagan. Bakit? Ang kanilang isip ay alin? Ang humusga ng kanilang kapwa. So, tayo po ay bahagi na kung saan gusto natin na tayo ay magkaroon ng kapanatagan ng kalooban, mawala ang stress natin sa buhay, awa.